Isinumpa ang kwento sa bayan ng Verona sa Italia, kung saan may dalawang magkalabang angkan. Ito ang mga Montagues at Capulets. Kami ang mga Capulet, ang pinakamalakas at makapangyarihan. Hindi, walang mas makakahigit sa mga Montagues. May isang pagtitipong inihanda ang mga Capulet. Dumalo rito si Romeo at mga kaibigan niya na si Mercutio at Benvolio na hindi inaasahan. Romeo, kukuha mo na kami ni Benvolio ng maiinom. Tara, Mercutio. Ikaw ang pinakabangandang pinipini dito sa Verona. Mare ba kitang isayo? Aalis din ako ng Verona, ngunit plano ko munang ikasal. Ikaw ba? Nais ko munang humanap ng tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig? Mayroon ba nun? Oo, para sa mga naniniwala. Tumigil ata ang pagtibok ng puso ko. Maaari ba kitang isayaw? Maaari. Ang paghalik sa iyo ay magpapalis ng mga kasalanan ko. Kung gayon na sa aking kamay, ang salang sa iyo ay nakuha. Sumapit ang gabi na pagpasyahan ni Romeo na pumunta ng palihim sa balkonahe nila Juliet upang makita ang kanyang iniibig. Oh, Romeo, huwag mo na isipin ating pangalan sapagkat ikaw lang aking minamahal. Juliet, nandito na ako. Romeo, paano ka na parito? Nilundag ko ang pader sapagkat ako ay nagkaroon ng pakpak ng pagmamahal. Kailangan mo nang umalis. Mahuhuli ka nila. Natatakot ako na marahil panaginip lamang ito. Ayokong mawalang pag-ibig. Hindi ko kakayan. Kung ang pag-ibig mo sa akin ay marangal, alukin mo akin ng kasal. Sa isang kasyang bukas, sa silid ni Padre Lawrence. Nagplano ang dalawa na muling magkita sa silid ni Padre Lawrence at doon gagawin nila ang pag-iisang dibdib. Humingi sila ng tulong kay Padre Lawrence at ito ay malugod na tumugon. Iyon, naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa'kin at hinawakan mo ako't aking di na pigilang maluhan ng mayakap na ikaw ang ikaw. Romeo, tinatanggap mo ba si Juliet bilang iyong asawa? Opo, Padre. Juliet, tinatanggap mo ba si Romeo bilang iyong asawa? Opo, Padre. Binibigkas ko na kayong mag-asawa. Pagkatapos ng araw ng kasalan, nakita ni Tybalt si Romeo at hinamon niya ito sa isang duelo. Pero si Mercutio ang humarap ni Tybalt. Benvolio, sabihin mo kung anong nangyari. Ito po kasi ang nangyari. Romeo, lumabas ka dyan. Inahamon kita sa isang duelo. Hindi gusto ni Romeo ng away, kaya ako ang harapin mo. Pag mo subukan, Mercutio, hindi ako naririto para sa'yo. Bakit? Natatakot kang matalo? Sumusobra ka na. Tumigil kayo, Mercutio! Mercutio, huwag kang maglala. Siganti kita. Tybalt, huwag kang natakbo. Lalabanan mo ako. Para ka, Mercutio, ito. Romeo, anong nagawa mo? Dahil sa nangyari ngayon, mismo ay hatulan kita, Romeo, na lumayo sa Verona. Hinakala ng mga Capulet na nagluluksa si Juliet sa pagkamatay ni Tybalt.
Kaya upang mapawi ang lungkot ay itinakda na mas maaga ang kasal niya kay Paris. Ngunit sa totoo lang ay inaalala niya ang kalagayan ni Romeo. Lord Capulet, Lady Capulet. Maligayang pagdating, Paris. May maganda akong balita. Napagpasyahan kong ikasal ka sa aking anak na si Juliet sa Huwebes. Mahal ko si Juliet, ngunit nais niya ba akong pakasalan? Hindi na namin siya kailangan tanungin. Ano lang ang paraan para may palayo ang kanyang pangalan sa pagkamatay ni Tebal? Kung gayon ay sabik na ako sa kasal namin sa Huwebes. Hindi ako mapapakasal, Ama! Wala akong ibang inisip kundi sino ang mapapangasawa mo. At ngayon nakahanap na ako, ito ay gaganti mo sa amin. Kung tatanggihan mo si Paris, itatakwil kita. Pakiusap, Ama! Humingi ng payo si Juliet kay Padre Lawrence sa pang hindi siya ipakasal kay Paris. Tulungan mo ko, Padre. Hindi ko gusto mapakasal ni Paris at gusto ko makita muli si Romeo. May paraan, may bigyan mo pamahin. Gagawin ko ang lahat. Makapiling ang aking minahal. Inumin mo itong lason. Nagalit sa pagbuhirang bulaklak. Ito ang puso mo sa loob ng 4-2 at ililibing kanila sa pag-aakalang ikay naman. Kahit ito ay mapanganib, handa ko itong gawin. Sa susunod na araw na iyong kasal, ipapadala ko ang sulat ni Padre Juan para ibigay ninyo. Bukas ng gabi, paalisin mo ang iyong nurse at inumin mo ito at i-epekto agad ang lason. Maraming salamat, Padre Lawrence. Paalam anak, naway ang Diyos ay sumain mo. Inutusan ni Padre Lawrence si Juan na ibigay ang liham ni Romeo. Pero hindi niya ito natanggap. Patawarin mo, Kinama. Ngunit mas piliin kong mamatay kaysa mapakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Juliet? Juliet? Bakit hindi ka pagising sa araw ng iyong kasal? Juliet, gising na. Juliet? Bakit wala kang pulso? Madam, tulong! Nakala nila na patay na si Juliet kaya't naluksa ang mga kapilat. Habang si Romeo ay nasa Mantua, ibinalita ni Balthazar kay Romeo ang sinapit ni Juliet. Kailangan itong malaman ni Romeo. Hoy, Baltazar, kamusta? May dala ka bang balita para sa akin? Kaya't narito ka. Ang aking asawa, kamusta siya? Ang mahal mo, kinuha ng buhay. Kumano na si Juliet. Hindi! Hindi totoo yan. Baltazar, sabihin mo sa akin ang totoo. Nakita mismo ng aking mga mata ang kanyang libingan. Hindi maaari. Pinagkait ng mundong ito, ang puso niya ay huminto. Ngunit, sa akin ay tumitibok. Iwan mo na akong mag-isa. Sige, Romeo. Tinungo ni Romeo ang libingan ni Juliet. Nakasalubong niya si Kat Paris. Sige. Bakit andito ka sa libigan ng mga Capulet? Paris, padaanin mo ako, hindi ako magtatagal. Matutulungan kita dyan. Paris, pasensya, hindi rin ako magtatagal. Mahal ko. Hayaan mo ako ang huling kayakap mo sa mundo. Sasamahan kita sa walang hanggan. Dahil ito ang nakilang lason sa mundong magpapabukod ng sa ating dalawa. Romeo, hindi! Ito na lang ang paraan upang magsama tayo. Mula noon, ang mga Montagues at Capulets ay nagkakamabutihan na. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pag-iibigan ni Romeo at Juliet. Hanggang huling hininga ay sila pa rin sa walang hanggan.